Ang kwentong ito ay nagsisimula sa isang binatang biglang nagising sa loob ng isang elevator, litong-lito at kinakabahan. Habang umaakyat ito patungo sa ibabaw, bigla siyang nabulag ng matinding liwanag nang makarating sa taas. Laking gulat niya nang makita ang maraming kabataang kasing edad niya na nakatingin sa kanya. Maya-maya, may isang lalaking bumaba at sinalubong siya. Pinaupo siya sa gitna ng ibang kabataan. Bagamat naguguluhan at hindi komportable, bigla na lang siyang tumakbo palayo sa grupo. Ngunit habang tumatakbo, bigla siyang nadapa at nagulat nang makita ang napakataas na pader na nakapaligid sa lugar. Dahil sa matinding pagkabigla at takot, hindi niya alam kung anong gagawin. Kalaunan, inilagay siya sa isang underground na kulungan at dinalaw ng isang lalaki na tinatawag na Albie. Nagpakilala si Albie at tinanong siya kung saan siya nanggaling o kung may natatandaan siya tungkol sa sarili niya. Ngunit nagulat sila nang malaman na wala siyang maalala, ni ang pangalan niya mismo. Naguguluhan siya kung bakit wala siyang maalala kahit anong pilit niyang isipin. Pinakalma siya ni Albie at sinabing normal lang ito, dahil lahat ng naroon ay dumaan din sa parehong karanasan. Ayon kay Albie, babalik din ang alaala niya, lalo na ang pangalan niya, sa loob ng 1 o 2 araw. Nang magtanong ang binata tungkol sa lugar na kinalalagyan nila, dinala siya ni Albie sa isang paglilibot at ipinakilala siya sa mga tao roon. Ipinaliwanag ni Albie na ang lahat ng gamit at pagkain nila ay misteryosong ipinapadala sa pamamagitan ng elevator, kasama ang isang bagong tao kada buwan. Ngunit walang nakakaalam kung sino ang nagpapadala ng mga ito, kung ano ang tunay na dahilan, o kung hanggang kailan sila mananatili roon. Ipinakilala rin ni Albie ang isang lalaking tinatawag na Not, na tumatayong pansamantalang pinuno sa kanyang pagkawala. Binanggit din niya na may potensyal ang bagong dating na maging isang runner. Pagkatapos, dinala siya ni Albie sa isang mataas na lugar upang mas makita niya ang buong lugar na kanilang tinitirhan. Ipinaliwanag niya na may 3 mahahalagang patakaran na kailangang sundin ng lahat. Una, dapat gampanan ng bawat isa ang kanilang mga gawain. Pangalawa, dapat silang magtiwala sa isa't isa. At pangatlo, bawal lumabas ng lugar maliban na lang kung isa silang runner. Habang kinukwento ng isang batang lalaki na nagngangalang Chuck ang araw-araw niyang ginagawa, hindi siya pinansin ng binata at agad siyang nagtungo sa isang ipinagbabawal na pasilyo. Biglang pinigilan siya ni Chuck at maya-maya, lumabas mula roon ang 2 taong tinatawag na mga runner, sina Ben at Minho. Sa sandaling iyon, doon lang napagtanto ng binata ang totoo, nasa loob pala sila ng isang napakalaking maze na bumabalot sa kanilang lugar. Bago pa man siya makapasok sa maze, dumating si Gali, ang isa pang binatang nakilala niya kanina, at hinarang siya. Itinanong niya kung bakit hindi siya pwedeng pumasok, ngunit bago pa siya masagot, isang kakaibang tunog ang biglang nagmula sa loob ng maze at dahan-daang nagsara ang pinto nito. Kinagabihan, nagdiwang ang lahat ng isang espesyal na okasyon sa pamamagitan ng isang barbecue party at kaunting kasiyahan. Habang ang iba ay nagre-relax, ang binata naman ay tahimik na nakaupo, pilit pa ring inaalala ang kanyang pangalan. Habang nag-uusap sila ni Not, ipinaliwanag nito sa kanya kung ano ang ginagawa ng mga tao sa lugar araw-araw. Sinabi ni Not na sa loob ng 3 taon, ang mga runner ay nag-e-explore sa maze araw-araw, sinusubukan itong maunawaan. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring nakakaalam kung ano talaga ang itsura ng buong maze, maliban na lang sa mga runner na sumusuong dito araw-araw. Ang mga runner ay kailangang makabalik bago gumabi dahil magsasara ang pinto ng maze, at kung hindi sila makalabas sa oras, may iwan silang nakulong sa loob. Walang sino mang nakaligtas sa loob ng maze sa magdamag dahil may mga nakakatakot na nilalang na tinatawag na Grievers na pumapatay sa sino mang mahuli nila. Matapos makipag-usap kay Not, dinala ang binata sa isang wrestling arena, kung saan aksidente siyang nakalaban si Gali. Sa labanang iyon, ipinakita niya ang kanyang kakayahan, na naging daan upang mapansin siya bilang posibleng runner. Sa gitna ng kanilang sagupaan, sinipa siya ni Gali, dahilan upang bumagsak siya at tumama ang ulo. Dahil dito, unti-unting bumalik ang ilan sa kanyang mga alaala, at sa wakas, naalala niya ang kanyang pangalan, Thomas. Kinabukasan, habang abala si Thomas sa pagkuha ng supply sa hardin, bigla siyang inatake ni Ben, na naging marahas matapos maimpeksyon ng isang griever. Sa hindi malamang dahilan, isinisi ni Ben kay Thomas ang lahat ng nangyayari. Dahil sa impeksyon at pagiging mapanganib niya, napilitan ang mga kasamahan nila na ipatapon si Ben. Sa huli, hindi siya nakaligtas at tuluyang napatay dahil kung mananatili siya, mas magiging banta ito sa iba pang mga naninirahan doon. Sa pagkawala ni Ben, si Albie ang kailangang humalili sa kanyang posisyon. Bilang pinuno, kinailangan niyang bumaba sa field
upang harapin ang responsibilidad. Ngunit ng Gamabi, hindi pa rin nakakabalik sina Minho at Albi mula sa maze, kaya naman labis ang pag-aalala ng lahat. Sa huling sandali bago tuluyang magsara ang pinto ng maze, lumabas na si Minho, hirap na hirap habang buhat si Albi. Napag-alaman nilang inatake si Albi ng isang griever. Lumala ang sitwasyon dahil hindi kayang dalhin ni Minho si Albi pabalik sa village. Dahil sa bigat ni Albi at matinding pagod ni Minho, mukhang wala ng pag-asa. Sa gitna ng kabuluhan at desperasyon, bigla na lang pumasok si Thomas sa maze nang walang pag-aalinlangan, sa kabila ng panganib. Kinagabihan, kinailangan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga griever, na maaaring lumitaw anumang oras upang salakayin sila. Kasabay nito, kailangang may salba si Albi. Dahil sa matalinong ideya ni Thomas, nagawa nilang iahon si Albi sa pader na natatakpan ng mga gumagapang na halaman. Habang inaakyat nila ang katawan ni Albi, biglang lumabas ang isang griever at hinabol si Thomas. Sa kanilang pagtakas, tinulungan siya ni Minho na makahanap ng daan palabas. Sa kabutihang palad, nasangga ng dingding ng maze ang griever na humahabol kay Thomas, dahilan upang mapisa ito at tuluyang mamatay. Kinabukasan, habang tinatalakay nila ang mga nangyari, muling bumaba ang elevator box na nagsisilbing delivery container para sa mga bagong tao at supply. Ngunit sa pagkakataong ito, may dumating na isang babae. Sa kanyang kamay ay may hawak na isang sulat na nagsasabing siya na ang huling ipapadala. Lito at mahina ang babae, ngunit malinaw niyang nabanggit ang pangalan ni Thomas, na nagdulot ng pagkalito sa lahat. Sa sumunod na araw, bumalik sina Thomas, Minho, at ang iba pang mga runners sa maze upang tuklasin ang bangkay ng griever na kanilang napatay. Napag-alaman nilang ang griever ay isang nilalang na pinaghalo ang katangian ng isang robot at isang hayop. Sa loob ng bangkay nito, natagpuan nila ang isang maliit na tubo na maaaring magbigay ng palatandaan patungo sa daan palabas ng maze. Dahil dito, lihim na dinala ni Minho si Thomas sa isang tagong kubo na hindi alam ng ibang residente. Sa loob nito, may isang kompletong mapa ng maze, pati na rin ang pabago-bagong mga pattern nito kada araw. Samantala, ang babaeng bagong dating ay tumangging bumaba upang makilala ang iba, kahit napilit siyang hinihikayat ng ilan. Sa huli, si Thomas mismo ang nakumbinsi sa kanya, at dito nalaman nilang ang pangalan niya ay Teresa. Katulad ni Thomas, nawalan din siya ng alaala matapos niyang magising sa elevator box. Sa loob ng medical hut, patuloy na nasasaktan si Albi, hindi na niya matitiis ang matinding kirot mula sa kanyang sugat. Maya-maya, dumating sina Thomas at Teresa na may dalang dalawang hiringgilya ng bakuna, na natagpuan nila sa bag ni Teresa. Gayunpaman, hindi alam ni Teresa kung paano at bakit niya ito dala. Dahil sa paglabag sa patakaran, hinatulan si Thomas na gumugol ng isang gabi sa underground prison bilang parusa. Sa kabila nito, nanatili sa kanya si Chuck, ang mabait na bata, at dinalhan siya ng pagkain. Habang kumakain, ibinahagi ni Chuck ang kwento tungkol sa ukit sa kanyang kamay, isang bagay na may sentimental na halaga sa kanya. Pinakalma siya ni Thomas at sinabing makakalabas din siya sa kulungan, at ipapangako niyang personal niyang ibibigay ang inukit na estatwa sa kanyang mga magulang balang araw. Kinabukasan, nagtungo sina Minho at Thomas sa dulo ng maze, sa pintuan bilang 7. Dito, nadiskubre ni Thomas ang parehong numerong marka sa griever na kanyang napatay. Napagtanto nila na ang bawat griever ay may kani-kanyang pinamumugaran na tumutugma sa isang partikular na pintuan ng maze. Ngunit isang kakilakilabot na pangyayari ang naganap ng gabing iyon. Ang mga pintuan ng maze, na dating nagsasara tuwing gabi, ay nanatiling bukas at hindi na muling nagsara. Ibig sabihin, malaya nang makakapasok ang mga griever sa kanilang lugar at sisimulan na nilang ubusin ang lahat ng nasa loob. At tama nga, sumalakay ang mga griever at naghasik ng lagim sa buong lugar. Maraming hindi nakaligtas sa matinding kaguluhan, kabilang na si Albi, na nagbuwis ng buhay upang mailigtas si Chuck mula sa isang griever na biglang umatake sa kanya habang nagtatago sila sa isang kubo. Dahil sa trahedyang ito, nahati ang grupo sa dalawa, ang grupo ni Thomas, na nais subukang makatakas mula sa maze, at ang grupo ni Gali, na mas piniling manatili sa loob dala ng takot. Dahil sa kayabangan at pagmamalaki ni Gali, tinanggihan niya ang plano ni Thomas at pinilit manatili sa maze kasama ang kanyang grupo. Sa huli, nakarating sina Thomas at ang kanyang mga kaibigan sa lungga ng mga griever, na siya palang daan palabas ng maze. Mula sa impyernong lugar na iyon, kinailangan nilang labanan ang mga griever na pumipigil sa kanila. Matapos ang
matinding laban, matagumpay nilang nalampasan ang maze at nakalabas sa wakas. Paglabas nila, natagpuan nila ang isang laboratorio. Dito, unti-unting bumalik ang mga alaala nina Thomas at Teresa. Napagtanto nilang ang lugar na ito ay isang testing ground para sa isang eksperimento na isinagawa sa lahat ng naninirahan sa maze. Sa isang video recording, nalaman nila na ang organisasyong nasa likod ng lahat ng ito ay tinatawag na WCKD, WCAD, na pinamumunuan ni Dr. Ava Page. Sa maikling video, nasagot ang kanilang mga katanungan tungkol sa kung bakit sila inilagay sa maze at kung ano ang tunay na nangyari sa mundo. Napag-alaman nilang ang mundo ay nasa kaguluhan matapos tupukan ng araw ang buong kalupaan, na nagresulta sa malawakang pagkasira at pagkalat ng mga mapaminsalang sakit. Sila ay pinili bilang mga test subject mula pa noong pagkabata upang pagdaanan ang isang espesyal na misyon bilang bahagi ng eksperimento sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa pagtatapos ng video, nagpakamatay si Dr. Ava Page sa pamamagitan ng pagbaril sa sarili. Ngunit bago pa man sila makalabas ng laboratorio, biglang sumulpot si Gali, puno ng galit, at tila nasapian matapos makagat ng isang driver. Sa isang iglap, itinutok niya ang baril kay Thomas, handang pumatay. Sa huling segundo bago siya makaputok, mabilis na nakapagtapon ng sibat si Minho, na tumama kay Gali at nagpahina sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, bago tuluyang bumagsak si Gali, nakapagpaputok siya ng baril, at ang bala ay tumama kay Chop, na buong tapang na sumangga upang protektahan si Thomas. Sa kabila ng pagsisikap nilang iligtas siya, binawian ng buhay si Chop, isang bayani na hindi nila kailanman malilimutan. Sa gitna ng kanilang lungkot at pagkabigo dahil hindi nila nailigtas si Chop, biglang dumating ang mga sundalo, dinala sila sakay ng isang helicopter patungo sa headquarters ng WCKD. Mula sa himpapawid, sa unang pagkakataon, naisalayan nila ang tunay na hugis ng maze na kanilang tinirhan sa loob ng mahabang panahon. Sa huling eksena, ipinakita na hindi pala totoong nagpakamatay si Dr. Ava Page. Sa halip, buhay pa siya at lihim na nagpatawag ng pulong kasama ang kanyang mga tauhan. Sa pagpupulong na iyon, kanilang pinag-usapan ang susunod na pagsubok para sa mga nakaligtas. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.